Actually, may ex po kasi ako 10 years ago, or 11 years ago. So, nagkaanak kami. Until now talaga siya pa rin. Parang gano'n. 10 years ago, nagkahiwalay kayo o 10 years ago naging kayo? Nagkahiwalay kami. 10 years, gano'ng katagal naging kayo? Siguro mga 4 to 5 years. Nanghihina-hina ka? 4 to 5 years po naging kami. Halos 5 taon naging kayo? Kalahating dekada naging kayo? Apo. Okay. Nagkaanak kayo? Nagkaanak kami, apo. Ilan na naging anak niyo? Isa lang po. Isa lang. Ba't pala kasama paina ka ng paina? Yun, sige. Isa lang po yung naging anak namin. Okay. Tapos, ba't kayo nagkahiwalay? Kasi ayaw nung parents niya sa akin. 5 taon naging kayo, hindi ka nagustuhan ng magulang? Oo, kasi parang 3 years na naging kami, sikreto lang. Parang family friend kasi namin yung magulang niya eh. Bakit niyo piniling ilihim, Brad? Dahil takot kayong i-risk yung pagtingin ng mga, kumbaga yung angkan mo sa angkan niya, pinili niyong itago na lang? Hindi naman eh, pero hindi ko rin ginusto na itago eh. Parang... Huwag mo sabihin hindi mo ginusto. Huwag mo sabihin hindi mo ginusto kasi sino i-blame natin kung hindi mo ginusto eh, kayong dalawa na sa relasyon? Hindi, ibig sabihin hindi namin ginusto na itago. Parang siyempre, ginusto nyo. Huwag mo sabihin hindi nyo ginusto. Unconsciously siguro, ginusto namin unconsciously, pero talagang... Hindi ba pwedeng hindi nyo ginusto? Sino gumusto? Nanay ko na naman. Tapos? Ayun. Actually, before pa naman nangyari, parang winarningan na kasi ako ng parents niya before. So, professor namin yung ano niya, yung nanay, yung mother niya. Okay. So, parang before kasi parang kinukwento niya na rawata ako sa parents niya. Nung hindi pa kami. Okay. So, nung ahead ako sa kanya ng 2 years ata. 2 years. So, nang kami, nagkita kami na subject ko yung nanay niya. Bigla na lang ako sinabihan na layo-layo ka sa anak ko. Pero pabiro. So, yun ang dahilan mo kung bakit tinago nyo ng 3 years? Oo. Kasi wala pa sabi parang Hindi pa kami that time. Kumbaga, pero may crush ka rin sa kanya. May gusto ka rin sa kanya. Hindi, parang ako yung take advantage kasi parang pat kinukwento niya ako sa parents niya. Parang, sorry kung masyado umayabo, pero parang siya yung nagkagusto sa akin dati. Baka talagang pogi ka, hindi kaya? Hindi. Ayaw mong aminin ako sabi ako nang sabi kayo, di totoo eh. Wala akong pakialam kahit di ka naniniwala sa akin. Kanya-kanya lang yan, bakit ba? Tapos. So, yun. Parang natakot na rin kami na parang after ng pagbigay sa amin ng warning na... So, kumbaga, yun ang justification mo? Still pinursu ko pa rin yun eh. Okay. So, ibig sabihin, kapag tinanong ka kung bakit yung tinago ng 3 years, ang magiging sagot mo, kasi yung nanay hindi pa naging kami, sinabihan lang yung kay anak eh. Tama. Parang minarningan na ako. So, 3 years ka nagtago, tapos nabuntis mo, kaya ba nalaman? Yun ba yun? Kaya nalaman nila. So, kung hindi pa nabuntis, hindi malalaman ng magulang. Na nagkikembelar kayo ng anak. Ganon. Anong reaksyon ng magulang nung finally nalaman na may relasyon kayo? Nagalit. Inamin niyo bang 3 years na kayo na malamang buntis yung babae? Oo. So, yun, nagalit. Tapos, until siguro mga 2 years ago na nung 2 years ago nata yung anak ko gano'n or what. Parang sa pinuntahan ko siya. Fiesta kasi sa kanila. So, kasi unang-una pala nung pumunta ako sa hospital nung nanganak siya, ayaw talaga ako tanggapin. Nung nanay. Galit na galit. Oo. So, kumbaga nagtuloy-tuloy na yun, hanggang sa yun na naging dala, ba't ka nagkahiwalay?
Opo. Okay. Hanggang sa pumunta ako ng bahay nila, fiesta. So, nag-disguise ako. Ano ka? Oo, nag-disguise ako. Nag-wig ako. Nagpanggap ko Eddie Garcia, paano? Nag-wig ako, nagpanggap ako na parang babae. Hindi nga. Sinakainom na rin ako that time ako. Hindi ko na rin kung nakikinig siya rin ngayon, alam niyo to eh. Ganun ka extreme, nagpanggap kang babae? As in, opo, literal. Baka naman talaga gusto mong gawin yun. Nakilala ko, kailala, di ba? Nag-suot naman bang babae? Ayaw talaga ako papasok ko dahil gusto ko rin makita yung anak ko. Talaga? To the point na nagpanggap ka ng babae? Kasi dati, Brad, may ginawa na ako ng ganyan. Hindi na ako pinapasok sa kanila. Nagpanggap din ako, pero hindi ako nagpanggap ng babae. Nagpanggap ako water jug, ano? Bagay ako, bagay. Ikaw, tao. Ang galing mo, Brad, ha? O tapos, ang masama nun, nung nagpanggap ako, napansin din ako ng nanay. O di parang kang tanga Pero hindi naman siya nag-iskandalo na parang kinausap yung ex-girlfriend ko na tapos bilang tinawag ako. Nakadress ka nun, tinawag ka? Pero sabihan ako na ang lakas naman na pupunta pa dito, ganyan. Pampelikula yung dating ito, ha? Ano? Pampelikula, Brad. Nag-aalala ako sa pagkatao mo bigla. Kasi sabi nila kapag na-try mo daw mag-crossdress, ma-addict ka daw dyan. Ayaw ko i-try. Sumali po kasi ako nung I don't know kung familiar po kayo sa Dark Pink sa Bicol dati. Dark ano? Yung Dark Pink, yung 100% yung qualification, 100% yung lalaki ka dapat, tapos magiging babae ka. Pagiging bakla ka, parang ganun. Hindi ko alam yan. Ayokong malaman, baka salihan ko pa yan. O tapos? So, yun. Hanggang ngayon, hanggang sa naging area ko kasi yung Bicol, pupunta ako sa hospital. Talagang tinatago sa akin yung anak ko. Sa Bicol ba ito nangyari? Sa Bicol ito nangyari? Opo, taga Bicol. Opo. Taga Bicol ka? Opo. Saka sa Bicol? Albay po. Albay? Uy, Brad, nakita ko na yung mayon kailan lang. Nakalimang balik ko dyan bago ko makita yung mayon. Lagi natatakpan ng ulap. O kailan lang, nagpunta akong Legazpi. Gusto kong magmamanik load sa gitna ng daan. Makita ko yung tip ng mayon. Kasi 5 times akong bumalik dyan. Hindi ko nakita kahit kailan. Puro ang nakikita ko, puro paanan ng Mount Mayon. Sabi nila kaswertihan pag nakita mo yan eh. Puro clouds, punong-puno ng clouds. Sabi ko, nakita mo na. Sabi ko, saan ba yung Kingston Cloud na kasi umalis dyan? May nakita ko na yung tip. Talagang perfect cone talaga siya. Anyways, Brad, gaano katagal na kayo hiwalay? 11 years. Na rin natin yung anak namin eh. Hindi mo na rin nakita yung bata? Ako, sa picture na lang. Sa picture na lang. Ano tanong mo? Hindi, yun nga, para kung sa legalities kasi, plano ko talagang makita eh. Wala namang question, Brad, kung talagang ikaw ang tatay o hindi. Sure ka doon? Oo naman, oo. Okay, sure. Sorry I know na medyo baka natapaan ko yung pride mo doon. Kasi siyempre, tanong naman talaga yan. Normal, 11 years ang nakalipas, you did not try to even make an approach or... Nag-try po ako kasi nga... consistently, Consistently. Opo. Oo, kasi talagang pinupuntahan ko sa hospital eh. Kasi alam ko laging kasama ng lola doon sa isang hospital. Kasi chief nurse kasi yung mother niya. So, lagi niya kasama yung... When we say, Brad, nag-try ka naman, how consistent were you or are you every time you make a try? Pupunta ako sa bahay nila. Kaya every time na makikita ako nung nanay... Diba, ganito in the past 11 years, can you count sa iyong mga daliri how many times you made an attempt? More than 10. More than 10. So is it safe to say... Andito na kasi ako sa Manila eh. Wait lang, Brad. Is it safe to say that you made an attempt, Brad, once a year? That's average. Diba? 11 years eh.
So for this year, hindi ka pa nagbibigay ng attempt mo pala. Tama ba? Bilang ko, di ba? Tama, Opo, pero parang ano po parang siyempre, parang nandun na ako sa umasa na ako na parang talagang ayaw na talagang, di ba? Well, parang bumaba ganito, hindi kita masisi na you are disheartened sa part na yan. Hindi ko yung masisi yung magulang na galit sa'yo. Di ba? Kaya lang, parang nakukulangan ako sa effort mo. Ano? Kasi to begin with, this is your fault. Tama? Ano po? To begin with, this is your fault. Yeah, po. Kasi pinili mong itago na lang, alright? Pinili mong itago na lang yung relasyon ninyo sa magulang kasi you wanted to play safe. Wala na ibang paliwanag to, Brad. You know, looking back, you are now 33. I'm sure if you can change a thing or change things in the past, di ba, you would gladly change it ngayon. Tama, mali? The way you did things. Kasi, I am sure kung alam mo na itatago mo ng 3 years at ganito kalalabasan nito, hindi mo ito itatago. Pipiliin mo itong gawing legal sa magulang niya. Tama? Okay po. Tama, mali? Tama po. Diba? So, do you regret? Sorry sa tanong ko, but do you regret na tinago niya ng 3 years yan? Lakasan mo. Sa nangyayari po ngayon, siyempre, oo. Kasi I have the impression, Jerry, na kung hindi pa nabuntis, hindi malalaman kayo. Di ba? Considering the family friend. Okay. Tama? Apo. Anyways, Brad, kung ang tanong mo lang naman sa akin, Papa Jack, paano ba yung gagawin ko? Kasi I want yung bagay yung legal na karapatan ko at kalayaang madala yung anak ko, well, di file a case. Ganun naman kasimple yan Pero alam mo, bilang Brad, hindi ko kasi gawain na hanggat maaari kung kaya naman ng tao sa tao, hindi ko hahayaan na dumaan pa sa abogado. I have a question for you. Nagkajowa na ba iba yung babae ngayon? Okay po. Ha? Anong okay po? Nagkajowa na ba yung babae ngayon? May asawa na ba siya? Nag-move on na ba siya with her life? On her own? Ano ba? Jerry! Hello? Huy, kausap kita. Anong nangyari sa'yo? Wala po yung yun Nag-drive ka ba o naka-pullover ka? Naka-pullover po. Hayop yung signal niya umalis. Habulin mo nga. Ngayon, tanong ko dito, Brad, yung babae ba nakapag-move on na ba? Nagka-jowa na ba? May pamilya na ba? Yung isa pa nga doon sa problema, until now talaga gusto ko pa rin yung ex ko. Ang tinatanong ko kung nagka-jowa na ba siya, anong balita mo? Yeah, meron na po siya. So, meron na siya. So, she's now okay with her life without you? Sorry po. She's now okay with the life without you. Is that safe to say? Okay na siya na hindi ikaw ang jowa niya. Tama? Apo. Alright. So ano ba talaga ang habol mo dito? Yung bata o yung ex mo? Pareho po, pero... Pero Brad, di ba? Alam mo naman siguro na yung part ng ex mo, dapat huwag mo nang pakialaman. Yung sa ex ko po. Kasi siya, di ba wala na gusto ko lang na-share na kasi medyo sa tingin ko makakapagpaganda ng loob na at least may ilabas ko lang. May Facebook naman tayo, may Twitter tayo, kumbaga may Instagram. Have you tried reaching out to sa ex mo? Ano po? Have you tried reaching out? Opo, oo. Nag-ano po kami. Ano sabi niya? Kaya, pag ina-add ko po, like ako ina-unfriend. So, galit na rin pala siya sa'yo ngayon. Ayoko din naman kasi i-public siyempre kasi yung girlfriend ko, di ba? Ngayon. Di, ibig sabihin, niloloko mo pala yung girlfriend mo ngayon. Ha? Ha? Ano po? Ibig sabihin, niloloko mo yung girlfriend mo ngayon. Hindi naman po. Bakit hindi naman? May girlfriend ka but you still want your ex, diba, to be back in your life? Hindi naman. Wala, naging robot na lang. Gusto ko lang siya.
Gusto ko lang siya. Brad, that's cheating already. That is cheating already. Okay. Diba? May girlfriend ka and you still want the ex, diba, to be back in your life? Paano hindi naging cheating yan? Okay. Cheating yan, Brad. Wala na iba paliwanag dyan. Tama, mali. Hello. Okay, kausap kita. Tama po. Ganito gawin natin, Jerry. Naging jealousy na siya. No? Hello. Jerry! Naging ano siya? Car freshener. Jerry! Ano po? Hindi ko marinig. You're there na. Alright, ganyan na. My advice to you, brad, is that huwag mo na hayaan pa na magulo yung relasyon na meron ka if you love your girlfriend. If you love your girlfriend, focus your efforts sa kanya. But then again, may anak ka dun sa ex mo who doesn't want to be associated sa'yo. Tama? Okay po. Alright. I guess the best way to approach this is to make your intentions known sa kanya. Sabihin mo sa ex mo na ang habol mo lang yung anak mo. Kasi I think the mere fact na ina-unfriend ka niya, alam niya may mali siya ka. Ang gusto mo hindi yung ex, hindi yung anak mo. Yung nanay ng anak mo. May jowa na, ano ka ba? I-unfriend ka talaga niyan. Make up your mind, brother. Alright? Huwag kang gaano makati. Makamutin kita ng blade. Is that making sense to you? Opo. Salamat. I don't know, kung meron ako kung meron akong natulong sa'yo, Brad, hindi ko alam. Okay. Hindi ko alam kung meron akong nadagdag na tulong sa'yo ngayong gabi. But then again, on the other hand, manawagan tayo sa pamilya ng ex mo na sana bigyan ka ng pagkakataon na maging tatay sa anak mo. Because there's no changing the fact and the truth that you are the father. That's it. Opo. Dali po, ikakasapin ko na lang. Sige. Naalala ko tuloy, Jerry, yung mga callers natin na, yan yung mga dalaga na nagpapaligaw sa kanto ng Jollibee. Tama. Yung mga hindi pinapaalam sa magulang yung relasyon. Diba? Ganito ang kakalabasan yan. Ginagalit yung family, diba? Yung families ninyo. Especially yung family ng girl. Hindi ko maintindihan kung bakit kung seryoso kayo mga girls sa mga maliligaw sa inyo at kayo mga lalaki, kung serious kayo sa mga nililigawan nyo, bakit ayaw nyo patungtungin at saka tumungtong sa bahay nila? Diba? Sa lahat ng mga babaeng nagpapaligaw ng palihim at ayaw na sabihin sa magulang, mga cheap kayong lahat. Para real talk tayo dito. Cheap kayo. Diba? You do not value your own, diba, dignity. You do not value yourself. Nakakapikon, pero alam mo kasi, Jerry, this is over. This is done. This is a finished story. Well, nakalipas na ito. There is no point na sisihin kita. Yun lang, nalulungkot lang ako na 11 years passed already at kayo ng anak mo hindi nagkita. Picture lang. Ang hirap yakapin ng larawan, Brad. Diba? Sige. Kung nakikinig yung anak mo ngayon, Brad, alam mo, grade 5 na yan, I'm sure. Tama? Okay, apo. Grade 5. Kasi, ilang taon na? 11? 11 na, di ba? 11. Okay. Kasi pag inabot ng grade 12, Brad, ma-abolish ba ang grade 12? Hindi. Hindi ko siya suggest, ha? Tinatanong ko lang, pero kung sakali, pabor ako. Kung nakikinig yung anak mo ngayon, Brad, maybe just for the remote possibility na marinig niya to, anong mensahe mo sa kanya? Wala, ako na lang. Hindi ko kaya mag-message eh. Hindi mo rin kaya mag-message? Ano kaya mo? Halika, magluto na lang tayo.
Ano kaya mong gawin? Miss na ako sa'yo. Ano kaya mong gawin? Ha? Ano, yung pabajak na ano, Ano? na naisip ko siya siyempre, di ba? Na gusto ko talaga magpaka-ama sa kanya. Kaya naman sana gawin mo yan sa lalong madaling panahon. May mga bagay-bagay na kailangan talaga ayusin. So, yun lang. Jerry, Yes po. I do not think I have done something or I was able to tell you something tonight na hindi mo pa alam. Okay. No, I don't think I was able to tell you something tonight na hindi mo pa alam. 33 ka na. I do not want to believe na hindi mo alam kung anong sinabi ko sa'yo. Tama, mali. Alam mo na yan eh. Alam ko po. Oo. Hindi ko alam kung anong intensyon mo tonight. Di ba naka-abogado para ako tawagan mo? Diba, but if you just wanted someone to talk to, well, thank you for choosing me. Siguro isa po yun. Alam mo, total may kotse ka, di ba? Opo. Halika na, punta mo ako, mag-inom na lang tayo mamaya. Mango juice. Mango juice na lang tayo. Gusto mo ba, Brad, mag-mango juice tayo later? Next time, pauwi na po ako. Binibiro ka lang, may mango juice na ako dito, hindi ka nakalawan. Salamat sa pagtawag, Brad, ha? Sige, salamat po. Thank you. Safe driving to you. Bye-bye. Kaibigan, tawagan niyo ako. Over 8326171 or 1-800-10-100-5683. Maligayang pakikinig po sa mga nagkakape habang nakikinig sa akin. Hello po. Meron dito, tinagpa ako ng kape niya, nakapatong sa bedsheet yabang. Ay, comforter daw pala. O, edi ikaw na. Binabati ka mga kaibigan yung mga silosong kaibigan. Yung mga kaibigan, ito, gawain babae ito. At totoo ito, ha? Oh. Yung mga babae, mga kaibigan na pag meron silang friend, ayaw nila yung friend nila may ibang friends. Gusto nila sila lang yung barkada. Nagsiselos. Ganun talaga. Alam niyo, ang Pinay, we are very emotional. Di ba? Kung may konti sa buong mundo, mga kaibigan, na pagiging emotional, mananalo ang Pilipinas. Ilingi ba kayo sa mga friends ninyo, sabi dito? Ako? At yung mga friends ko, sobra. Kung pwede nga lang araw-araw kaming magkita-kita, dapat magkita-kita ako sa mga barkada ko, mga kaibigan. If I can be with them every day, kasi lately nababarkada ako, pero good influence naman, oh. Gugustuhin yan. Pero syempre, may mga iba't ibang kailangan gawin. Kanya-kanya schedules na yan. Kaya hindi pwede. Buti na lang, mga kaibigan, sa TNT, may UTP 15 pesos lang. May unlimited calls at text na ako for 2 days sa mga katropa kong naka-TNT. Pati Sun and Smart. Pwedeng mag non-stop tawagan at text time about sa mga crush namin. Ano ba yan? May mga crush pa pala kami. About sa mga crush namin, mga targets lang naman, mga tambayan, bagong tambayan, mga animals, plants, furniture sa bahay. Sumabit yung lalamunan ko doon. Pati po, ito ba nag-text na namin ngayon, ha? Oo, trending videos pati sa mga bagong quest sa Clash of Clans. Kasi po sa UTP 15, may kasama pang up to 30 megabyte data na magagamit mo sa Clash of Clans, Facebook at Viber, and 50 free texts to other networks. For 2 days, lahat na yan. To register, text UTP 15 and send that to 3545. O diba? Perfect for clingy tropas like ours. Mag-UTP 15 na, mga kaibigan, ng super sayang Ali Tropa, only with TNT. It's a tropa thing. Promo runs until September 30, 2016 per DTI FTEBS. Pity permit number is 4379 series of 2016. Maligayang pakikinig po.
Sa Manguya, hello sa K-pop boys, mga kinalas boys, mga katropa ko. Yung mga kasama ko nagpunta sa Legazpi Albay. Maligayang pakikinig pa. Teka lang. Makabati nga muna dito. Yan. Wala, may nag-comment dito. Ang pogi mo talaga. Actually, wala. Nag-i-invent lang ako. Bakit? Kanya-kanya lang yan, di ba? Oh. Oh my God, nag-post na si Crush, sabi dito. Ako ba yung tinutukoy? Inaako ko pag maganda yung dating. Para sa akin yun. Maligayang bati po sa lahat, mga kaibigan. Hello sa Team iBags, mga kaibigan, in Davao. May Team iBags sa Davao, anak ng Tokla. Oh. Talaga, dumadami na ang branches na ito. Hindi ko maintindihan, ha? Baka maging networking group na yan, ha? Gawin niyo akong puon dyan. Pabati naman daw, mga kaibigan. Happy birthday to Arinda Torres Amoncio. Kahit na malayo sa isa't isa, ay tapat tumagay sa magmamahalan natin. Kapit lang, I love you from your husband, Romualdo Amoncio of Kuwait. Oh, Ayub, Kuwait. Hello sa mga Pinoy po sa gitnang silangan. Maligayang bati po. Joy Lalos, tuning in right now. Happy listening po. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Sir Gregory Uy, tuning in right now. Maligayang pagbati po sa inyo. Thank you very much. And tagal na pala to. Okay, mga kaibigan, I got more coming your way. Ano kaya pwede ko i-play ngayon? Makapag-love song nga muna. Ayan. Asan ba yung keyboard ko? Kasi hindi ko maintindihan. Ito na. Kalat. Ayan, magyaya tayo ni Jay Bondok. Yaya, para sa mga boyfriends na abusado sa girlfriends nila, lahat pinapagawa. Baka naghanap pa na yaya talaga. Eto na, yaya.